Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Una po gusto kong linawin, no? Yung pangalan yung Ang Dating Daan, at gusto po munang malaman o makumpirma kung ano po pa to. Pangalan ng iglesia, denominasyon, or fellowship, pangalan ho ba ng iglesia? Ito yung pangalan ng iglesia. Kasi yun, pamagat ng programa sa radyo at sa TV for the last 17 years. So, ito yung kabuuan ng pangalan. So, ang tungkol po dun sa verse na Upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So, tungkol sa iglesyang ito, dahil, siyempre, matatanong ko po kung kailan po natatag. Kasi kung yung tinatag po na iglesia ni Cristo dun sa New Testament, sinabi niya the gates of hell shall not prevail against it. So, nagpatuloy na nagpatuloy, ho. Paano yung maililink or may re-relate yung iglesia nyo sa tinatag ni Cristo? Payag ka, Brad, itrim ko ng konti yung tanong mo. Hindi ka ma-offend. Sige. Ihuhusto ko lang ng konti yung tanong mo. Sabi mo, yung tinanag ni Cristo, dahil the gates of hell shall not prevail against it, sabi mo, nagpatuloy na nagpatuloy. Hindi totoo yun. Yung itinatag ni Cristo, mga tao yun no? Nangamatay yun. Nangamatay. At may dumating na kasaysayan sa Biblia na ganito. Amos 8. Ganito po ang nakasulat. 11:12. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng parood parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. There will be a famine, sabi ng Diyos, sa hula. Magpapasapit ako ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay, hindi kauhawan sa tubig, kundi sa pagkarinig ng salita ng Panginoon. At sila kay magsisilaboy sa dagat at dagat. Magtatawid dagat sila. At sila'y magsisitakbo ng paro't parito. Mula sa kalunuran hanggang sa hilagaan, hanggang sa silanganan, hahanapin nilang salita ng Panginoon, hindi nila masusumpungan. Kaya there was a time in the world, in the history of the world, na tinatawag nating Dark Ages. At totoo yun. During those times, wala yung tunay na samahang sa Diyos. Wala. Natupad yung salita ng Biblia. Ano nangyari sa iglesia na tinatag ni Cristo? Wala namang nangyari. Nangamatay lang yung tao. Di ba sinabi the gates of hell shall not prevail? What do you mean by the phrase, the gates of hell shall not prevail against it? Sa inyo po, ano po ibig sabihin? Kasi ang nakasulat doon, ang mga pintuan ng Hades o ng libingan, hindi mananaig sa kanya. Yung iglesia, pag naanib ka dun sa tunay na iglesia, sinabi ni Kristo, kahit mamatay ka, hindi makakapanaig yung kamatayan sa'yo. Bubuhayin kang mag-uli. It doesn't necessarily mean na hindi ka na mamamatay. Mamamatay ka, pero hindi mananaig sa'yo ang kamatayan. The gates of Hades, o ang pintuan ng kamatayan o ng libingan, hindi mananaig sa'yo. Kahit namatay sila, hindi sila kumpletong pananaigan ng pintuan ng Hades. 11:25 ng Juan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin
Bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ayun. Ang sumasampalataya sa akin, mamatay man siya, mabubuhay siya. It doesn't necessarily mean na yung sumampalataya kay Kristo, hindi na mamamatay. Hindi ganun. Ang sumasampalataya sa akin, mamatay man siya, mabubuhay siyang mag-uli. Kaya hindi ka pananaigan ng pintuan ng Hades o ng libingan. Pero hindi ibig sabihin, sa lahat ng panahon, yung itinayo ni Kristo, makikita mo physical. Andun yung mga tao. Hindi ganun ang kahulugan nun. Pagka ganun ang kahulugan, maghanap tayo nga nito. Hanapin natin ito. Mateo 16:28. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Meron ikaw nakatayo rito. There are a few standing here, sabi ni Kristo, who will not see death until they until they see the Son of Man coming in His glory. Tingnan mo yun. Kung ang pakahulugan natin doon, hindi mawawala yung iglesia, no? Hindi mawawala yun. Existing physically yun. Maghanap ka ngayon ng taong kuba na tinutubuan na ng damo likod sa tanda. That was spoken by Jesus Christ 2,000 years ago. Hindi ka makakakita ng kamatayan. Hanggang sa bumalik ako rito sa lupa. Hindi ganun ang ibig sabihin, no? Hindi physical yun. May salita kasi si Kristo, spiritual, hindi physical. Ang nagkakamali tayo, pinaghahalo natin yung physical sa spiritual. Nung sabihin ni Jesus Christ, the gates of hell shall not prevail against it. The church, or the rock, wherein the church was built, talagang hindi naman nanaig. Si Kristo yung bato, namatay siya, nabuhay siya maguli after 3 days. Yun naman kanyang followers, mamatay man, bubuhayin niya rin maguli. Therefore, totoo yung sinabi niya that the gates of hell shall not prevail against the church that will be built upon the rock. Ayun. Yun ang kahulugan nun. Hindi ang ibig sabihin nun, mula nung itayo, tuloy. Wala ho nun Ang katunayan ng hindi tuloy-tuloy, sabi sa Biblia, hahanap ang mga tao ng salita ng Diyos. Lalaboy sa dagat at dagat, mula sa hilagaan, sa kaluluran, este, weste, sur, hahanapin nila, hindi nila masumpungan, because there will be a famine sa pagkarinig ng salita ng Diyos. Therefore, yung salita ng Diyos, magkakaroon ng historya sa mundo, mapuputol ang kaalaman ng tao ron. Yan ang nasa Biblia. Hindi naman natin pwedeng alisin sa Biblia. So kung naputol, pero naniniwala ko na nagkaroon ng restoration rin. Oo, nagkaroon ng restoration. Ngayon, kung ang itinatanong mo, itong samahan namin, ang restoration nito nasa bula. This was registered in the Securities and Exchange Commission way back in 1936. 1936, December 10, 1936. And it was re-registered April 30, 1980 sa Securities. In conformity with the prophecy in the Bible, kung kailan lilitaw, yung maraming bulaang propeta, may lilitaw ding katotohanan. Nakasulat yun sa unang Juan 4:1. Kaya kami, ang aming paglitaw, kasabay kami nung maraming lumitaw na iba't ibang iglesia. Ngayon, hindi naman yan ang ating paksa ngayon dahil malawak yan Hindi ko naman pinatutunayan sa iyo ngayong kapatid na kami ang totoo. Ang pinatutunayan muna natin, for the meantime, na ang Biblia totoo. Ayun. Kaya siguro dadating din tayo dyan sa ibang pagkakataon. Salamat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kung ano po ang aral sa Biblia tungkol sa mga kasabihan o mga namatanda po sa una o yung mga tinatawag nating mga pamahiin. Dalawang klase ang kasabihan. Pamahiin. Kasabihan na pamahiin, kasabihang based on experience. Yun yung pamahiin, baseless yun. Hindi ho totoo yun. Karamihan doon, hindi totoo. Dahil ganito ho ang sabi ng Biblia, ukol sa mga pamahiin. 18 ng Deuteronomio, versikulo 10 hanggang 12. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o ng huhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador,
o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Bawal sa Diyos yung pamahiin. Ano ba yung pamahiin sa English? Superstitious belief. Ayon. Yun, kaya superstitious, kasi walang base. Pero may kasabihan, ang matatanda, kasabihang base sa karanasan. Ayon, dalawa yon. Pero kung ang pag-uusapan yung dapat paniwalaan, kay pamahiin, kay kasabihan ng matatanda, kay kasabihan ng mga doktor, kay kasabihan ng mga bata, pag pinag-uusapan, faith, ito ang batas ng Biblia sa 2:4-8 ng Kolosas. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. Papatak yun sa filosofya. Mag-ingat kayo, baka mabihag kayo ng mga filosofya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga panimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Therefore, kung meron naman tayong dapat sampalatayanan, unang-una yung ayon kay Kristo. Yun ang Kristiyano. Brother, ang minsan pong sinasabi kasi naririnig natin, kaya po yung iba patuloy po silang naniniwala doon sa mga ano na yon, kasabihan o pamahiin. Dahil sa kakatuwiranan po nila ng, ba't hindi mo gawin? Wala namang mawawala. Merong mawawala sa'yo. Pero nga po, mawawala ang kaligtasan mo dahil karsuklam-suklam sa Diyos yung pamahiin. Biro mo, para kumakain ka, aalis, para wag madisgrasya, ikot ang pinggan. Ikot ang pinggan. Nawala ng kwenta Diyos. Parang nawala na po ng halaga yung salita. Dapat, kaysa mag-ikot ka ng pinggan, ipanalangin mo, sana yung aalis, wag madisgrasya. Di sa Diyos ang nandun ang tiwala mo, hindi sa ikot ng pinggan. Salamat po. Maraming pong salamat. Salamat po. Ano po ang ibig sabihin ng sinasabi sa Apokalipsis 9:20? Sino itong mga tao na hindi napatay sa salot? Ipinatatanong lang po. Basahin po natin ang Apokalipsis 9:20. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang wag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy. Ayun. Na hindi nakakakita, ni nakakarinig man, ni nakakalakad man. Ayun. Alam niyo yung sinasabing hindi napatay sa salot, hindi rin nagsisi. Kasi kung akala nila, nakaraan na yung salot, hindi sila nagsisi. Hindi sila nagsisi sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hindi sila nagsisi dun sa pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Yun ang mga taong masasamang sinasabi sa Biblia. Pero meron yung appointed time na yung mga yon, kung hindi man sila napatay, meron naman silang haharapin parusa. Sa 14:9 ng Apokalipsis pa rin. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Hindi man sila napatay, papahirapan naman sila sa apoy at asupre. Yun ang sinasabi sa 9:20, itutuloy nyo lang sa 14:9 hanggang 10. Yun bang sumasamba sa larawan at saka sa hayop? Maaari, tanong nyo, sino ba yung hayop?
Nasa pasyon po yun. Kasi yung pasyon, kinopya sa Biblia yung party, ibang party nun. Ang sabi sa pasyon, ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya ng panahong unang-una, hayop na walang kapara. Lalo sa hayop na tanan na kaniyang napagmasdan, katakot-takot matingnan. 7 ulo, 10 sungay, iisa lang ang katawan. Ayun, yun ang hayop. Talaga bang hayop yun? Doon na halimbawa kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbing tao sa lupa. Ayun. Yun ang hayop. Tao pala yun, hindi talagang hayop. Halimbawa lang yung salitang hayop ng kanyang kapangyarihan. Pero tao ito. Sinong tao ito? Ang kaniyang mga aral. Mga ngaral pa pala ito. Masasama at di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Mahal na araw, ang kaniyang mga kasama, mamamansag na propeta, hihibuan ang lahat na ng magsisampalataya sa lihis na aral niya. Ang mga pagmimilagro, tanya, nagmimilagro pa, tutulungan ng demonyo, ano pat magkakabayo, at dito sa buong mundo, maghahari itong lilo. Ayun. Yun ang larawan ng manlulokong mangalal. Ayun. Yun yung hayop. At yun sinasamba ng mga tao, pati ang kanyang mga larawan. Yun ho ang mga hindi nagsisi. Doon sa mga hindi napatay sa salot, hindi nagsisi, sumamba pa rin sa Diyos-Diyosang gawa sa ginto, pila, kahoy at bato. Pero kawawa po yun. Sana wag tayong masali ron. Gusto nyong makaalis doon? Kasi may pagkakakilanlan ka doon sa mga tao na yun eh. Ang sabi ng pasyon, lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Yun yung mga taong kahit ano lang sinasamba, pati kalendaryo, pati alkitran, kung ano-ano pinagsasasamba nila, pinaparang Diyos nila. Sabi rin sa pasyon, no? Pasyon may sabi niya, na? Sabi sa pasyon, iisang di ang nararapat luhuran at sambahin gabit araw. Ilan ho ang sasambahin gabit araw? Luluhuran, ilan? Ilan ho niluluhuran natin? Ang dami. Sabi ng pasyon, isa lang. Huwag kayong magagalit sa akin. Sa Biblia po, meron tinutukoy na kahit na sa lumang tipan na yung mga anghel ng Diyos ay nagpapakita sa mga tao. Sa kasalukuyan po ba nagpapakita pa rin po ba sila? Tapos na po ang dispensasyon ng anghel. Kaya hindi na po sila magpapakita. Gaya po ng nakasulat dito, sapagkat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating na siya naming isinasaysay. Ayan. Yun pong nakaraang sanlibutan, yung the last dispensation that was from Abraham to the apostles, talaga po nagpapakita anghel, kumakain pa nga po eh. Pero yung pagkatapos ng mga apostol, yung darating after them, hindi niya na ipinasakop sa mga anghel.
Kaya ang Christian era po, hindi na panahon ng pagpapakita ng mga anghel. Kung may magpapakita ho ngayon, baka hindi ho anghel yun. Ano bang masasabi ng Biblia tungkol dito sa mga kababayan natin ay nagpapa-transsexual operation? Ito ba'y pinapayagan ng Diyos? Naturalesa po ng Biblia, hindi po mapayag ang Diyos doon. Kasi ang Biblia po is an advocate of being natural. Ang Biblia ho, nandun pa rin sa natural. Laban ho siya sa pagbabago ng natural. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 11, ganito po ang nakasulat. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? That not even nature teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? Di ba ang naturalesa ang nagtuturo na kung ang lalaki may mahabang buhok, mahalay sa kanya? Kaya pagka yung natural nilalabag na natin, ayaw ho ng Diyos doon, galitan Diyos doon. Pakinggan nyo, sa Roma, ganito nakasulat. Gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Tingnan ninyo, sabi, ang mga lalaki na hindi kumikilala sa Diyos, nang iwan nila yung katutubo, yung natural na paggamit sa babae, nagningas ang kanilang pita sa isa't isa na gumagawa ang lalaki ng kahalayan sa kanyang kapwa lalaki. At yung mga babae naman, ano naman ang ginagawa? Tuloy. Sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyong nalalaban sa katutubo. Kontra sa katutubo, kontra na pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyong nalalaban sa katutubo. Tuloy. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa. Ayun. Kaya impliedly, lumalabas po yung pag iniwan mo yung naturalesa na ang babae para sa lalaki at ang lalaki para sa babae, ang ginawa nila, babae na sa babae at lalaki na sa lalaki. Karumal-dumal sa Diyos. Kaya po, ayaw ng Diyos nung salamat din po sa inyo. My first question is tungkol sa kamangmangan ng tao. Now, I would like to say, let him answer me. Your God. I know 1 plus 2 is equals to 3. Let him answer me now. What is 1 plus 1? Let him present himself and answer me. Yes. Sino ba ang mga walang Diyos? Okay. The premise is this. If the true God, therefore, if it is not true and it is false, it is as if they also have no God. Yes, by implication. That's right. Yeah, that is my question. Would you please enlighten me on this? Enlighten me please on this. Una, yun hong God can be in the concept of a man and can be in the being of a man. Magkaiba pong bagay yung you have a God by concept and you have a God in you by character. Magkaiba po yun. Kung Biblia pag-uusapan natin. Meron kasing mga ibang tao, may konsepto silang naniniwala sila may Diyos. Pero the presence of God is not in their being. Kagaya nung sinasabi ni St. Paul sa 1:16 of the book of Titus, merong ganitong pangungusap po ron. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasing mga malulupit at mga masuwayin. Meron nagpapanggap lang na meron silang nakikilalang Diyos, pero ikinakaila nila sa kanilang mga gawain. They deny God by their works sapagkat sila'y malulupit. Sino ba talaga yung walang Diyos? At sino ba naman yung may Diyos?
Ayon sa Biblia. Pakinggan niyo sa 53:1 ng awit, ganito nakasulat. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Yung mangmang nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapahamak, gumagawa sila ng kasuklam-suklam na kasamaan. Ano po ibig sabihin sa Biblia ng walang Diyos? Yung mga taong masasama. Yung gumagawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Yun po literally and spiritually, hindi natin pwedeng sabihin medyo. Ngayon, doon po sa tanong ninyo na sino yung walang Diyos, yun ang sagot ko. Yung isang tanong nyo na let him answer. To whom do you address that pronoun him? Whosoever you think is God. Whosoever I think is God. No. Whoever is God is. Ayon. Hinihingi nyo sa akin na you know that I am not asking you. I am calling him now. Yon. Answer me. Ito ho ngayon ang sasabihin ko sa inyo. Hindi niya ho kayo sasagutin. Yun na nga ang punto I know 1 plus 2 is equals 3, but 1 plus 1, he cannot answer. So, sorry. I know the consequence of that. But the thing is that, you said awit 5:3:1. Who says so? Sinong may sabi niyan? Posible si Solomon siguro. Preacher of God. It's David. David. Okay. Where is David now? He's dead. He's already dead. So, he cannot bear witness to us. He can. How? He can. How? If you are going to follow strictly the rules of witnessing, a person who is dead can bear witness to the truth. And even I am sorry. Sige po, hindi pa tayo tapos And even our courts of law will admit that a dead person can be a witness to the truth. Kagaya ni there is a certain register of deeds in Pampanga who is now dead. But because of a certain title that was authenticated bearing his true signature, that title was admitted in court as the real title of the land disputed upon. Therefore, a dead person can bear witness to the truth. Hindi kagaya ng paniwala niyo. Kaya ako, sabi ni David, yung masasama, walang Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, gumagawa ng mga kasaklam-suklam na kasamaan. Sabi niyo, where is David now? He is dead. He is dead. Physically, he is dead. But what he have written remains alive. Na ngayon ay may mga taong gumagawa ng kasuklam-suklam na kasainimanin na meron silang kinikilalang Diyos. Sige po. Brad, I know rules of evidence. It is on rules of court. Nag-aaral ako ng abugasya. Opo. The thing is that is not truly authenticated, that is not signed, and shall we say notarized or attested. How could you say that it is... the authentication of the Bible is much. It is not duly signed. It was signed. By the person you said it was David. It was signed. No. It was signed. It was not Do you David mind who if I wrote show that you book? the signature? No. It is not David who signed that. It was signed. You have to prove that in court. Yes. That when a document is not duly signed and notarized or authenticated, and if the witness did not present himself whether what he had made as a testimony or an affidavit and not being presented in the witness stand, it is not valid in court. It is valid. It is not valid. Even if you will not present yourself because of the fact that you are dead, there are persons who are going to present evidences of what you have done when you are alive. This is not a matter of property.
in which the last will and testament of the therefore person. you are now leaving your argument because you are trying to tell me now that this verse is not a matter of property. Do you agree with me that when it comes to property, a dead person can witness? Yeah, of course, but it is not a matter of wala tayong property. usapan doon. Salamat at tinanggap mo. Anyway, pero dito, Thank you. If this is not a matter of property, ano po? Ganito po ang masasabi natin. If this is not a matter of property, but it's a matter of declaration coming from a dead person now, who is David, I still believe what he said. Kasi ang sabi ni David, ang mangmangang wika, nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Totoo naman yun eh. Pagka sinabi mong walang Diyos, mangmang ka. Yun ang sabi ni David eh. Totoo naman yun. Bakit totoo? Tingnan ninyo ha. Galing lahat yan. Pati ikaw, saan ka galing? Kung walang Diyos. I'm not speaking to our guest. I'm speaking to that one mentioned by David na ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Di ba kamangmangan yung sabihin mong walang Diyos? Saan ang galing yung mga bagay-bagay na nakikita natin kung walang pinanggalingan Diyos? Sang-ayon sa Biblia, sa Diyos nang galing ang lahat ng bagay. Kasi, scientifically speaking, sabi nga ng science, nothing happens without a cause. Walang pangyayaring, walang dahilan. Why, bakit tayo naglitawan sa mundo kung walang dahilan ng ating paglitaw? At ayon sa Biblia, ang dahilan yun ay ang Diyos. The real cause of everything is God. Kasi, if we are only byproducts, ang ibig sabihin, merong mga original na pinanggalingan niyang byproducts, ang bagaling ang keso. Sa gatas. Saan galing ang gatas? Sa kalabaw. Saan galing ang kalabaw? Sa tiyan ng isang kalabaw. Saan ang galing yung unang-unang kalabaw? Sa Diyos. Wala namang ibang panggagalingin sa wala naman tayong maituturong pinanggalingan na wala eh. Because nothing can produce anything. Nothing will result into nothing. But if there is something, it is produced. Whether it is produced from nothing or otherwise, somebody produced it. Nothing cannot produce anything. If there are things now, that means that there is a producer of that thing. Kaya po ako naniniwala, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala kayong may Diyos, pero ako experience, by observation, I know that there is somebody who created all things, who have made a great plan of creation. Maganda eh, hindi ko pwedeng di maniwalang wala siya eh. Biro mo, hihinga ka, kailangan mo oxygen. Pag nilingan mo na, pag naipasok na ron, lalabas carbon dioxide na through chemical reaction from your lungs. Yung carbon dioxide na inilabas mo, kailangan naman ng halaman, hihingahin naman ng halaman. Through the process of photosynthesis, yung carbon dioxide magiging oxygen uli. Hihingahin mo na naman uli. Iluluwal mo na, lalabas mo na naman uli, carbon dioxide, hihingahin naman ng halaman, lalabas oxygen. O kita mo, yun ba, aksidente ba yun? May nagplano nun. May nagplano nun. Ayun lang ating ihi eh. Umihi ka lang, dapat ka nang maniwalang may Diyos eh. Napaka-komplikado niyang ihi eh. Hindi ba? Ang ihi, napakaraming gustong ituro sa tao niyang ihi. Hindi lang natin napag-aaralan, pero ihing-ihi lang, dapat ka nang maniwalang may Diyos. Bakit nang uminom ka ng Coke, eh, kulay Coke? Ba't nang umihi kay kulay dilaw? Oh. Di ba? Bakit kumain ka ng kanin at saka ng ulam eh? Ang ulam mo'y, ang kanin mo'y puti. Ang ulam mo naman eh, gulay. Ba't nung lumabas brown? Eh, berde nung kainin mo. Oh. Di ba? Kung mag-aaral ka lang, mayroong mga nangyari sa loob na hindi mo alam. Oh, di ba? O ano nangyari ron? Sundan mo yung process of digestion. Kumain ka, piritong manok. Ang sarap. Di ba? O, pagdating dito,
Paano nangyari doon sa manok? May renin, may pepsin na nagdadigest ng magkakaibang substances. May tagatunaw ng taba, may tagatunaw ng protein, may tagatunaw ng carbohydrates. Sa pamamagitan ng maayos ng katawan yung pinagkakain natin. Oh, is that an accident? Wala na ako dyan. Ha? Na may nakahanda na rin pag kumain ka ng mantika ay may tutunaw ng mantika? Galing sa apdo? Eh, halimbawa, kinain mo na may pinangat, walang mantika kahit kapiraso, may nakahanda naman tutunaw nung kinain mong pinangat na walang mantika. Kahit anong kainin mo, may tutunaw eh. Maliban na lang kung bato kakainin mo. Pero kung kakainin mo talagang pagkain, maintindihan mo na ang gumawa sa'yo, isang napakagaling na inhinyero at arkitekto. Lahat ng mangyari sa katawan mo is a manifestation of a wise creator. Ang ating pagkatao ay a witness to the truth that there is a creator. Our being is created. Hindi aksidente ang ating pagkatao. Napakaraming milagro ng ating pagkatao. Yun lang ating utak eh. Yung katakamay mo kung mainit yung kung wala yung hypothalamus mo eh. At kung wala yung brain system mo eh. Dadalhin doon. Tapos ipapasa sa brain. Pagkatapos sasabihin ng brain, alisin mo yan, mainit yan. O, sa isang kisap mata, naalis mo na agad eh. Biro mong trabaho na yun, oh. Ang messages, ang dali-dalin dumadating. Yun ba, aksidente bang nangyari? O meron talagang gumawang napakahusay ng ating pagkatao? Hindi naman ito. Ito namang atin lamang ito. Walang pakiramdam ito, kundi dahil doon sa ating hypothalamus at saka yun sa ating brain eh. Bakit? Eh, ang katunayan, meron tao. Pakiramdam eh. Diba? Yung mga drug addict ay nagsusugat, hindi na, kasi na-damage na yung kanyang sensory, yung kanyang mga sensory nerves eh, because of the illegal drug. Kaya makikita mo, itong atin lang pagkatao is a witness bearing to the truth that there is really a creator. Isang napakadalubhasang manlalalang, ginawa niya tayo. Ang ating pagkatao, saksing meron Diyos. Ngayon, hindi ko kayo pinipilit maniwalang may Diyos, mga kapatid. Hindi. Huwag ho kayong mag-alala. Kung ayaw niyong maniwalang may Diyos, nasa sa inyo rin yun. Pero ako naniniwala. Alam niyo yung paniwala ko, atin-atin na lang yun. Bubulong ko sa inyo. Ano yon? Pag mamamatay ka na, maniniwala ka rin may Diyos. Mararamdaman mo. Mararamdaman mo. Kaya lang, hindi ko kaya patunayan sa inyo hanggang hindi pa kayo naghihingal at mamamatay. Pero tinitiyak ko sa inyo, maaalala nyo ako. Sa isang pagkakataon ng buhay nyo, maaalala nyo si Soriano. Nang minsang sinabi niya at narinig ninyo na pagka kayo nasa bingit ng kamatayan, maniniwala rin kayong may Diyos. Huwag sanang loobin ng Diyos. Huwag sanang loobin ng Diyos na kung kailan lang kayo mamamatay saka kayo maniwala sa Kanya. Alam niyo kung bakit ko sinabi ito? Meron akong kaibigan sa Pampanga, gumawa nung mga daan sa aming subdivision, yung bagong Pag-asa Village. Siya ang gumawa ng mga daan doon. Hindi siya naniniwalang may Diyos. Away kami ng away. Away kami ng away. Hindi siya naniniwalang may Diyos. Ay siya maniniwalang may Diyos. Kamakailan, inatake siya. Kalahati na lang yung kumikilos. Sa lubong ko. Kung ano nangyari sa'yo kako, kapatid? Inatake ko eh. Ba't ka ako? Nagkakakain ka siguro ng baboy. Di nga eh. Maingat nga ako sa pagkain. Di mo, payat naman ako. Eh, inatake ko. Dapat kaya ka ako inatake? Meron ka ba sakit sa... Wala, siguro ka parusa. Ika sa akin ng Diyos ito. Nagulat ako. Sabi ko, praise the Lord! Meron na siyang Diyos. Oh. Kaya, nung siya pala'y nagningigisay, inaatake, naalala niya may Diyos nga. Ngayon, naniniwala siyang may Diyos. Kaya po, hindi ko naman dinadalangin yon. Malayo nawa sa inyo yon. Ang panalangin ko, samantalang malakas kayo, makasumpong sana kayo ng isang bagay na magpapatutuo sa inyo na mayroon ng Diyos at dapat natin siyang paglingkuran.
Magandang gabi, Brother Eli. po. Itatanong ko po kung siya pagganib namin ng misis ko sa Iglesia ng Diyos, ang dating daan, kung kailangan pa akong mabaptize dahil marami ng beses na nabautismuhan na po kami sa iba't ibang reliyon. Eh, yun naman nagbautismo sa inyo, mga pastor na walang karapatang magbautismo. Walang karapatan ho yun. Alam niyo ba kung sino may karapatang bumautismo o magbaptize? Pakinggan niyo sa 28:19 ng Mateo. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa naganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng utos ko sa inyo. Yung makakapagturo nun lahat ng utos, tanong ko sa inyo, doon ba sa mga pinanggalingan yung mga relihiyon na ituro sa inyo yung lahat ng utos ng Diyos? Sagot niyo siguro, hindi. Sa naririnig ko po, yung narinig ko sa inyo, hindi ko pa narinig sa... Ayun. Makatwid, walang karapatan yung nagbautismo sa inyo. Dahil ang may karapatan ng bumautismo, yung makakapagturo ng lahat ng aral ni Kristo. Buo ang ibig sabihin. Doon ka papabautismo. Doon sa makapagtuturo ng lahat ng aral ni Kristo. Eh kung hindi naman sila nagtuturo ng lahat ng aral, hindi sila qualified magbautismo. Therefore, wala pong kwenta sa Diyos yung bautismong iginawa nila sa inyo. Ganun po, kahit na may mga certificate of water baptism mo kami, di baliwala po yun. Baliwala po yun. Ang katunayan baliwala yun eh. Ayoko na lang ituloy, baka mamaya masaktan ko kayo. Oh. Kasi ang katunayan walang kakwenta yun, baliwala. Kasi pagka nabautismohan ka nung tamang bautismo, may kasunod pa yun eh. Alam nyo kung ano yung kasunod? Yun ang bautismo naman sa Espiritu Santo at sa apoy. At si Kristo naman ang magsasagawa sa tao noon. Pag nabautismo ang ka sa Espiritu Santo, ang aral ni Kristo sasagana sa buhay mo. Malalaman mo lahat yung aral. Nakasulat sa Biblia, pagdating ng Espiritu sa inyo, siya ang magpapaalaala sa inyo ng lahat ng aking sinabi. Eh sa mga relihiyong pinanggalingan nyo, hindi nyo natutunan yung natutunan nyo sa pakikinig sa akin, di ba? Hindi o. Bode, ibig sabihin, hindi kayo nabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nakailangan para ang tao'y matuto. Kaya po, baliwala yung bautismong ginawa nila sa inyo. Kaya nga unong mabuksan namin sa TV yung dating daan, hindi na kami nag-attend sa dati naming pinupuntahan. Salamat po sa Diyos. At nung pumunta ko kayo ng Angeles, nandun din kami. Kaya lang hindi kami nabutan ng Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Ganun po ba? Salamat po, hanggang dito sinundan niyo ko. Kapampaan ko po? Opo. Salamat po. Siguro naman natina kayo kay tandalan na dapat yung talagang dalanan kasi balo yo, dakaladalan ngayon ni Pigawari rin pastor eh. Pigawari 56:11 ning Isayas. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lang sariling daan. Kita nyo? Deti pastulang e makatalastas, pesilisya langan king sarili rang dalan. Masanting likwan nyo lang, ketan dalan da. Paboren nyo na lamo, kasi patyetikyan nyo reta, analing Biblia, bulag yung tatay, bulag yung tatay rana, pareho lang manabuking kulkul, makalunos na koman. Brother Eli, ako Tagalawaw. Ngayon, may tanong ko sa iyo tungkol sa mga Iglesia ni Cristo dahil sila ay hindi nagpapalo pa permiso sa kanilang mga kamembrohan na punta sa mga kasayahan o sa mga pistahan. Bakit kaya, ano ba ang dahilan doon, Brother Eli? Alam nyo kasi ganito po eh. Ang
more or less yung pagkakilala ko. Kapatid na Marcos, ikaw na nga sumagot nun, yung tanong nila. Ito po kasi dating manggagawa ng Iglesia ni Cristo, si kapatid na Marcos. Bakit daw hindi sila pinapayagang pumunta sa mga kasayahan? Pinapayagan din po eh. Ha? Pinapayagan din po. Bakit? Pinapayagan? Pinapayagan din po pumunta sa mga pistahan po, ano? Ay bakit nung nagkatinder ako sa kanilang pagsamba, iyon ang sinabi sa amin na huwag kayong pumunta sa pista ko na sabi. Ay sinasabi lang po pero hindi naman po tinutupad yun eh. Kahit po sinasabi, hindi naman po daw istriktong pinapatupad yun. Ay anong katungkulan nilang sabihin nyo pagkatapos hindi naman pwedeng tuparin ng mga... Meron pong ganon, para rin pare, bawal magsugal, pero yung pare nagsusugal din. Di ba ganon po yun? Pakinggan nyo po sa 1.32 ng Roma. Ganito ating mababasa. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Ayun po. Kahit na yun sabi nila ay mali, ginagawa rin nila yon, sabi ni San Pablo. Yun po ang tawag sa Kastila, mga konsintidor. Isa pa, Brother Eli. Sige po. Ang kay hindi sila nagdiriwang ng kapanganakan ng ating Diyos. Tama ba sila o mali? Nagdidiwang din sila ng Pasko eh. Pasko po ba? Ibig niyo sabihin yung Pasko? Oo. Nagdiriwang din sila. May Pasko rin ng Iglesia ni Cristo eh. Tingnan yung bahay ni Caramos nakalagay, Merry Christmas. Wala doon sa amin. Wala. Bakit doon sa amin ay wala? Hindi ho. Yun gang pastor nila mismo naniniwala sa Pasko ng Katoliko eh. Di ba? Nakalagay po sa pasugo eh. Sa bahay ni Caramos may nakalagay Merry Christmas, Happy New Year. Wala doon sa amin. Yun po ang Nagtataka ako bakit doon sa amin ay wala. Yun po ang yun ang masama sa relihiyon na sa ibang panig ganito, sa ibang panig ganon, hindi magkakapareho. Nakasulat po kasi sa Biblia, meron mga pastor talaga konsintidor. Konsintidor ng mali. Sige, thank you po. Salamat po. After all, wala naman akong karapatang sagutin yung tanong nyo dahil hindi naman kami yun eh. Yung Iglesia ni Cristo, bahala sila sa aral nila. Kanilang pananagutan sa Diyos po yun. Magandang gabi po, Brother Eli. Po. Tatanong ko lang po yung tungkol po dun sa sinasabi po niya na wala daw pong taong matwid daw po. Ayaw po daw po sa... kasi daw po lahat daw po nagkasala. Ayaw daw po sa Roma. Walang taong matwid? Opo, meron. Daing matwid. Kakaya sinabi po nila... Alam mo yung magsasabing walang taong matwid, huwag ka maniwala. Alam mo kung bakit? Bakit po? Pati siya, gago rin. Walang matwid, tao rin siya, tarantado rin siya. Hindi siya dapat paniwalaan. Hindi totoo walang taong matwid. Pakinggan mo sa Lucas, ganito ating mababasa. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng angalay Zacarias sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth, at sila'y kapwa matwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Tamo, si Zacarias at saka si Elizabeth na magulang ni Juan Bautista, sila'y kapwa matwid sa harap ng Panginoon na lumalakad na walang kapintasan sa lahat ng palatuntunan at utos ng Panginoon. Pwede matwid yun. Ito pa, pakinggan mo kung sino pa. Sa Job 1:1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matwid. O kita mo, sakdal at matwid si Job. Ito pa isa, pakinggan mo si Noe. Si Noe
ay lalaking matwid at sakdal noong kapanahunan niya. Kita mo, si Noe matuwid din. O si Pablo matuwid din. Si Maria Magdalena matuwid din. Pagsasabihin, walang matuwid. Hindi lang nila naintindihan yon. Alam mo kung saan nila binasa yon? Ito sa Roma 3. Hindi lang nila naintindihan. Babasahin natin. Gaya ng nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Si San Pablo nagsabi niyan. Sabi ni San Pablo, gaya ng nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Meron siyang kasulatan pinagkunan. Di hanapin natin kung saan niya kinuha. Nasa awit yon. Pakinggan mo kung ba't niya sinabing walang matwid. Basahin natin. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Yun ikang mangmang, sabi niya sa kanyang puso, walang Diyos. Silang lahat ay nagsihiwalay. Sila'y magkakasama na naging kahalay-halay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ayun. Doon walang matwid. Doon sa hindi naniniwala sa Diyos. Sabi, sila ikang lahat ay magkakasamang nagsihiwalay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Doon sa, yun ang binasa ni Pablo. Kaya niya sinabing walang matwid doon sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Pero pag ang tao kumikilala sa Diyos, of course, magiging matwid. Kaya yung mga sinasabi ng born again na wala raw matwid, bunga lang ng katangahan ng mga pastor nila yon. Paano po yung mga pagdating po ni Kristo po, yung second coming po niya, paano po kaya yung mga taong nasa, yung malayo po sa henerasyon, yung hindi pa po naabot ng salita po ng Diyos? Exempted po kaya sila sa paghatol ng Panginoon? Hindi exempted yon. Kaya lang, meron silang paraan para hatulan. Ito yon sa 2:11 ng Roma. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat kasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautulan, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ayon, inika mga hentil na walang kautusan sa katutubo, kung gumagawa naman sila ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito ang siyang kautusan sa kanilang sarili na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. Kasi merong implanted na kabutihan sa tao eh. Kahit hindi ka pa nakakarinig ng kautusan, ang tao merong alam na kabutihan eh. Kung ginagawa mo yon, yun ang ika-count ng Diyos sa'yo pagdating ng paghukom. Ayan. Alam mo nga, mas mabuti pa yung mga yun na hindi nakapakinig kaysa dun sa nakapakinig, hindi naman ginagawa eh. Baka may chance pa yung kaysa dun sa nakapakinig, ayaw namang gawin ang kautusan. Thank you po, brother. Salamat din po. Good evening, magandang gabi po. Brother Eli. If I would like to ask your indulgence that I ask my question in English because I have no Tagalog Bible and I'm not. Sige po. I will try to answer you also in English. I will try to include Tagalog also if I can. Sige po. You've been calling the pastors whatever name you can think of, gago, whatever. You've been criticized for this. You've called them dogs, and whatever you can think of. That they have two masters, money, and they have God as their master, including money. But I think you have missed this part of the Bible, which I have not heard you say it over TV or radio or over the stage. It says here,
Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. Because you are robbing me. It says, and whatever is found in this Bible, incidentally, it is what you call Matic Bible, which I got from a friend also. Whatever is found here, it's found in the Catholic Bible. I have it here. I have it in the other kinds of Bible, and it's all the same. Now, I would like you to explain to me why this has not been read. This scathing remark, this scathing part of the Bible has not been read over the TV or the radio. What made you ignore this particular line here in the Bible? This is the most scathing remark attributed to those that you are criticizing over the air. Why was that misused? Why didn't you use this? It's worse. It's the worst remark that you can make against these people who are utilizing our knowledge or keeping us in the dark about what we should be getting from you for free. They have used this to increase. May I ask a question, sir? Yes. How long have you been listening to our program? Over a year. We have been on the air for the past 20 years from the early 80s. Yes. Siguro it's unfair for you to say that I have neglected or ignored this part of the Bible, because I have been frequently reading this verse since time immemorial, more than 18 or 19 years ago. Exactly 20 years ago, when I had started my radio program in DZWB in the 1980s, probably November 1980. Madalas na po namin itong pinag-uusapan. This has been long our topic of discussions with the Genius family over DZWB in Manolo Pavis's program. And I have read this time and again. Maaari lately, mga a year or 2 years, hindi ko na masyadong binabasa ito dahil madalas po binabasa ito noon, mga previous years of our preaching. Between this remark, this line, is this more effective than what you do criticizing this pastor? I am not using these verses in criticizing these pastors of today, because I know fully well that these verses is directed by God to the pastors or to the Israelites during the time of the Israelites, when the giving of tithes and offerings is a commandment, part of the Old Testament commandment. But it has not been obsolescence. There's no obsolescence in this remark in the Bible. There is. In 8:13 of the book of Hebrews, it says. Yes, I noticed that. But the size have increased. Now it's no longer 10%. It's more than what the government officials get for their food. What they get now is 30%, and you said they even get on Tuesdays or some other days. But according to the Bible, according to 2 Corinthians chapter 9 verse 7, the commandment for giving or helping the work of the church is, as stated by Paul, give according to what your heart dictates. According to what your heart dictates. Yes, therefore, it is not effective now. But they are not following it. They are getting more than what is stated there. Yes, that's true. That's why you should direct this. They're really robbing God for this.
for No. doing this. I see, it seems that it will not be fit reading this verse and directing it to pastors of today. Because these are directed to the members, not to the pastors. When God said, you are robbing me of tithes and offering, it is directed to those people who are obliged to give tithes. And these are not pastors. These are the 11 tribes of Israel who were commanded by God to give their tithes and offerings to the Levites. That's why, if you are going to read this and direct it to the pastors, then you are barking at the wrong tree. This particular verse in the Bible is not directed to pastors. It is directed to members of the tribes of Israel. That's my reason. That's why I'm not using this. Did it become obsolete? Was there obsolescence here? Not necessarily. But it is not directed to pastors. When I attack pastors of today, I particularly use verses of the Bible that are directed to pastors, especially the verse in 56:11 of the book of Isaiah. But this particular verse is not directed to pastors. That then they will say that I might be barking at the wrong tree if I use this verse in attacking them. That's why I'm not using this verse. This verse is not directed to pastors or religious leaders. These are directed to members, not to pastors. That's my reason. Okay. Thank you very much. Thank you very much also. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ang una pong tanong, yung tunay bang Kristiyano pwede magpunta sa mga social gathering? Social gathering? Bakit hindi? Pumupunta ako pa minsan-minsan. Kung hindi ako party. Kung hindi ako makaiwas, pumupunta ako iho. Whenever I have that opportunity of telling the truth to people, kasi may mga social gatherings, kagaya nung minsan, I was invited to an awarding ceremony at the Manila Hotel, wherein I am also one of the recipients of several awards, no? Siyempre, pupunta ako ron, and it is an opportunity for me to tell people about the gospel of Christ. Hindi masama. It depends on your intention. Nasa sa intention mo yon. Halimbawa po sa mga party, mga disco. Sa disco, ano na yun eh. Hindi natin masasabi na social gathering yun eh. Hindi na yun ang pangkaraniwang social gathering. Disco na yun eh. Ang alam ko kasing social gathering, halimbawa, yung mga gatherings na mayroong mga important purpose, di ba? Merong mga mahahalagang dahilan. Pero yung disco, kung tawagin na yun, kalayawan eh. Yun talagang hindi kami pumupunta ron. Sa mga sauna ba't hindi kami pumupunta ron? Yung ikalawang tanong ko po. Kasi alam mo kung bakit, kapatid? Bakit po? Sabi kasi sa Biblia yon, mapalad ang tao, basa. Nasa Kawikaan Kapitulo 1, nasa Awit Kapitulo 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Ngayon, ang taong mapalad sa Diyos, yung hindi lumalakad sa daan ng makasalanan, o umuupo man sa upuan ng mga manlilibak. Alam mo na sugalan yun, huwag kang uupo ron. O kaya yung daan ng makasalanan, papunta sa kabaret, papunta sa disco, papunta sa lasingan, huwag kang lalakad doon. Mapalad ka, sabi ng Diyos. Ano ang dapat gawin isang taong gusto umanib sa tunay na iglesia? Sa Biblia, ang pinaaanib sa iglesia, yung sumasampalataya. Para ka makasampalataya, you have to listen to the Word of God. Because faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya unang-unang kailangan, makinig. Pagkatapos, maturuan ng aral. Sabi ni Jesus Christ, teaching them whatsoever, all things I have commanded you. Ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inyuutos ko sa inyo. Yun ang kailangan. Kaya dito sa amin, bago ka matanggap bilang member, tuturuan ka muna ng doktrina ni Kristo. Kasama na po yung bautismo ron? Ultimately, pag natanggap mo yun ang bautismo. Pag hindi po na-bautismohan, hindi po kaanib na, hindi mo masabing kaanib? Hindi official na kaanib pag hindi na-bautismohan. Ang official seal ng pagiging kaanib is accepting the doctrines of Christ through baptism.
Yun ang ultimate na pakikinig mo eh. That's the sign na naniniwala ka, subjecting yourself to baptism. Pag na-bautismohan ka, yun ang formal acceptance as a member of the church. Ang gandang gabi po, Brother Ed. Gandang gabi po. Napanood ko kasi sa isang istasyon sa TV, yung isang pastor, sabi niya, ang Ten Commandments daw ay isang sumpa at wala daw makakatupad nito. Sira ulo ng pastor na yon. Wala makakatupad. Bakit naman binigay ng Diyos yung Ten Commandments kung wala naman palang makakatupad? Lalabas, nonsense naman ng Diyos. Nag-uutos, walang makakatupad. Hindi totoo yun. Napakarami nang nakatupad nun eh. Pakinggan nyo sa Lucas, balik tayo. Basa. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngali Zacarias sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Si Zacarias at Elizabeth lumalakad ng walang kapintasan sa lahat ng utos. Di sinusunod nila lahat ng utos. Kaya yun naringgan yung pastor, wala raw makakasunod sa utos. Sira ulo nun. Maraming salamat, Brother Eric. Magandang gabi po, Brother Eli. May napanood sa Biblia na ang Espiritu ng Diyos ay kinakausap niya ang Espiritu ng tao na nasa loob ng Iglesia ng Diyos. Ang tanong ko po ay ito, ang Espiritu ng Diyos ba ay kinakausap din po na ba niya ang Espiritu ng tao na kahit na nasa labas ng Iglesia ng Diyos? Alam niyo po, ang Diyos nakikipag-usap sa tao, kahit sinong tao nakikipag-usap ang Diyos eh. Kaya lang, may iba-ibang paraan ng pakikipag-usap ang Diyos sa tao. Iba-iba po yon. Hindi naman vocal na gano'n eh. Audible voice. Kagaya nung sinasabi ni Kibuloy, nakausap daw niya ang Diyos by audible voice. You know, malaking kasinungalingan yon, di totoo yon. Kasi ang pakikipag-usap ng Diyos sa tao, may iba't ibang paraan. Halimbawa, itong sinasabi sa awit 19:1 hanggang 3. Ganito nakasulat. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sabi ho ng Biblia, ang kalangitan nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. The heavens declare the glory of God. At ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay sa araw-araw. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man. Ang kanilang tinig ay hindi marinig. Tanyo, nakakapagbadya ang Diyos, nakakapag-communicate siya kahit walang tinig, walang voice. True nature nakikipag-communicate ang Diyos. Halimbawa, lumindol. May ibig sabihin ng Diyos pag lumilindol. Pakinggan nyo sa 9. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman. Pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan. Pag inuuga niya ang lupa, galit ang Diyos. Nararamdaman natin na galit ang Diyos pag lumilindol. Kaya halimbawa, lumindol sa China, ang lakas. Siguro galit ang Diyos doon sa mga tao sa China. Lumindol sa Pilipinas, sa Baguio, sa Dagupan, dito sa Pangasinan, diyan, lumindol. Nung panahon na yon, galitan Diyos sa ginagawa ng maraming Pilipino. Kaya lumindol. Hindi siya nagsasalita na galit siya. Pero, by nature, nararamdaman natin nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Maaaring sa panahon, ganun din. Pagka umuulan,
bumabagyo, may ibig sabihin ng Diyos doon. Pag may tidal wave, may ibig sabihin ng Diyos doon. Pakinggan nyo sa Amos, Kapitulo 9, ganito ating mababasa. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Siya ang wika ay tumatawag ng tubig sa dagat, ibinubugso sa lupa, yung tidal wave. Panginoon ang kanyang pangalan. Therefore, maraming paraan ng Diyos para makipag-communicate siya sa tao. Ang isang paraan ng kanyang pakikipag-communicate sa tao, itong banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanyang salita na ipinasulat niya sa mga alagad, nakikipag-usap din siya sa atin. Kaya po, kahit sinong tao, kay nasa iglesia, kay wala sa iglesia, meron hong pangungusap ang Diyos para sa atin. Halimbawa, yung nasa labas, sabi ng Diyos, hali kayo, magsipaso kayo. Sabi niya sa mga nasa labas, pasok kayo sa aking kulungan. Miski sa pasyon, nakasulat yun eh. Sabi sa pasyon, sapagkat pastor kan tunay nitong mundong kabilugan, ang obehang sino paman kung di masok sa bakuran, hindi mo na sasakupan. Tanyo? Di may bakuran. Yung wala sa bakuran, pinapapasok ng Diyos yun. Di kinakausap din niya pati yung wala sa bakuran. Kaya pag nasa bakuran ka, kakausapin ka pa rin. Kaya lahat po ng tao kinakausap ng Diyos. Maraming salamat po. Salamat po. Magandang gabi po, Brother Eli. Ako po'y nagagalak dahil nakita ko po kayo sa personal kasi napapanood ko lang po kayo sa television. Eh, mas guwapo po pala kayo sa personal eh. Nakakahiya naman. Eto po yung tanong ko. Sige po. Di pa po ba ang Biblia ang ginagamit ninyong saligan ng katotohanan? Ang tanong ko po ay ganito, paano po ninyo mapapatunayan na ang Biblia nga ay totoo? Kasi po, sanali lang po. Sige po. Kasi po, ang Biblia nga ay, it is a book which made, inspired by God, nagawa noon pa, di po ba? Eh, ang Biblia po, maraming translations na lumalabas ngayon. Eh, paano po kung maraming napalitan yung ganun po? Hindi. Hindi problema yun eh. Alam mo kung bakit ganito? Meron tayong kopya ng Biblia which dates back to the 3rd century AD. Ibig sabihin, that is very near the time of Christ because the apostles and Christ lived on earth in the 1st century. Ang pinakamatandang Biblia natin ngayon, yung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, yung isang 3rd century, yung Syringus Papyrus. Oxyrhynchus Papyrus. It dates back to the 3rd century AD. That is 1,900 years ago. Very near the time of Christ. Hanggang ngayon, buhay yun. Buhay yun. Tapos meron tayo ng tinatawag na Dead Sea Scrolls na nahukay noong 1947. It dates back to the 2nd century AD. Halos kasabay ng panahon ng mga apostol. Kaya, kung titignan mo, marami ng salin. Nagkakaiba-iba. O di para wag kang maligaw, bumalik ka dun sa mga dati. Yun na nga yung Hebrew at saka Greek Bible. Which luckily, meron tayong kopya ngayon ng Hebreo at Griego. Kaya kahit maliin yung salin, pag talagang estudyante ka ng Biblia nag-aaral ng mabuti, hindi ka nila maloloko dahil makakabalik ka naman doon sa dati, mga saling dati. Kaya hindi kami gumagamit ng mga bagong salin. Polluted na yung mga salin na yan bago. Mas maganda yung mga matatandang salin. Ang Tagalog na ginagamit ko, yung salin ng 1902. Kauna-unahang salin sa Tagalog. Ginagamit ko rin yung King James Version at saka yung Revised Standard Version.
At bukod doon, ginagamit ko yung Vulgata Latina at saka yung Biblia Sacra ng Katoliko. Yun nasa 4th century AD, yung Latin Vulgate, 4th century yon. That is 1,600 years ago ang tanda niya. Ibig sabihin, malapit pa siya sa panahon ni Jesus Christ, kaya hindi pa masyadong polluted, hindi kagaya ng mga salin ngayon. At para maniwala kang ang Biblia nga ay totoo, as against the claim of other religious denominations, wala naman kasing pareho Biblia. Because the Bible speaks of future events before it happened, nakasulat na sa Biblia. Tingnan mo, nang malaman ng tao that the earth is round, noong 1969, nung makita niya, the earth is really round, kinunan siya ng retrato from the moon, kinunan siya ng retrato, bilog na bilog ang mundo. Pero bago yung 1969, alam na rin ng tao that the earth is round. Pero nung panahon, bago po si Magallanes, that was in the 16th century, merong isang pangyayaring hindi maitatago sa Iglesia Katolika. Isang papa sa Roma, itiniwalag niya, he excommunicated Galileo Galilei because of his belief that the earth is round. Kung kilala nyo si Galileo Galilei, ito po ang nakaimbento ng telescope. Ngayon, the condemnation of Galileo, where popes Paul the Fifth, and Urban VIII, infallible, when they condemned Galileo for holding a true scientific theory, did they not declare that the Copernican theory was false, heretical, and contrary to the Word of God? Did they not torture, imprison Galileo in the dungeons of the Inquisition for not sharing their erroneous views? Did not Galileo openly defy the Inquisitor, saying, pur se move, but it does not move? Does not Galileo case prove your church enmity to science? And did not his condemnation hinder the progress of scientific research? Alam mo ba kung ano ibig sabihin nito, kapatid? Si Papa Paulo V at si Papa Urban VIII, pareho ang paniniwala nila na ang mundo lapad. That the earth is flat. Pero doon sa panahon na yon, that was in 1623, naniniwala na si Galileo na ang earth ay bilog. Pinronounce nung Papa na si Galileo ay heretic, erehe, kalaban ng katotohanan ng simbahan. Itiniwalag nila si Galileo Galilei. Ito hindi tinuturo sa eskwela ito Hindi tinuturo. Nung mapatunayan, talaga palang tama si Galileo that the earth is round, ang mundo bilog, ang mali yung Papa. Tamo? Even before the discovery of man, that the earth is round, nasa Bible na that the earth, the birth of Isaiah, that the earth is round. Nasa 40:22 ni Isaias. Ang nakaupo sa balantok ng lupa. He that sitteth upon the circle of the earth. Ako ba Isaiah? Itiniwalag si Leo. Papang isa Biblia. Kung nagbasa, makikita sounds, God seated upon circle of the earth. Well, hindi alam nung Papa, tiniwalag si Galileo. Tamo? Kaya ako naniniwala, ang Biblia totoo Hindi pa nga nadidiscovery ng tao, nandito na Kaya totoo ito. Sige. Paano po natin mai-assure ang ating salvation? Ang assurance ng salvation, Ang assurance ng salvation, nasa kasulatan pa rin God is an exact God. God is an exact God. He is mathematically exact. Yun ang aking paniniwala. Ngayon, how can we be assured of our salvation? Mathematically, ang Diyos ay exact. Therefore, eksakto ang ating salvation.
15:4 ng Roma. Bakit basahin natin? Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kita mo, ang pag-asa natin, ang assurance natin sa salvation, sa pamamagitan ng wika ng pagtitiis at ng pag-aliw ng mga kasulatan. Kaya dito rin tayo nakabatay para tayo, kasi yung salita ng Diyos, sigurado yun eh. Sabi ni Kristo, heaven and earth shall pass away. Ang langit at ang lupa lilipas, ang salita ko hindi lilipas. That is how sure the Word of God is. Kaya, if the Word of God is a sure Word, therefore, the salvation that is being preached to us by the Word of God is also sure. And you are assured of salvation if you can, up to the end, rely on the Word of God and trust in the Word of God. Maraming salamat. Salamat din. Bali, tatanong ko lang po sana kung ano pong opinion nyo at ano pong kuro-kuro nyo tungkol sa 3 o'clock habit na ginagawa po ng Catholic. Ayoko magbigay ng opinion sa kanang kuro-kuro. Kasi po, ang gusto ko ibigay ko yung salita ng Diyos. Kasi po, lumabas po sa 2 film, Tagalog at saka English po ng 3 o'clock habit the Divine Mercy daw, na si Sister Fatima daw, nakausap niya si Jesucristo at bumaba. At pumasok po sa silid niya at sinabi po ay may dumadali po yung dugo at tubig po sa katawan niya. Meron naman sinabi si Cristo Rod. Sabi ni Sister Fatima yan, di ba, no? Okay. Ano nang gusto mong paniwalaan? Si Sister Fatima o si Cristo? Sister Faustina. Sister Faustina o si Cristo? Sino ang pa-prefer mong paniwalaan? Si Sister Faustina o si Cristo? Siyempre, Cristo. Bayaran mo si Cristo, 24 na to. Narito, ipinagpaon ako ng sinabi sa inyo. Na ano yun? Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilaba. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Kung naniniwala ka kay Kristo, hindi ka maniniwala kay Sister Fatima, ay Faustina. Ang katunayan, it is not biblical to encourage people praying at 3 o'clock. It's not biblical. Why? Basahin natin sa 5 ng unang Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Basa, magsipanalangin kayong walang patid. Ano yun? Alas 3? Pray unceasingly. Hindi alas 3 yun. Diba? Maraming salamat. Tungkol po naman dito sa kapaniwalaan din ng nakararami, sa akin pong pagkalam, ito po lang sa akin pagkalam at hindi ko pa nababasa sa Biblia. Opo. Kung may katotohanan na ang unang papa sa Roma ay si San Pedro. Gaano po katotoo yan? Wala pong ulat sa Biblia, kahit sino pong pare ang papuntahin nyo sa akin at maghaharap kami. Wala hong mababasang si San Pedro'y nakarating na Roma at naging papa ron. Eto, papakita ko sa inyo, ebidensya, ano? Pupuntahan ko kayo at papakita ko sa inyo ang ibig kong sabihin. Si San Pablo po ay mangangaral na apostol na nakarating po sa Roma. Ano? Eto. Siya po ang mangangaral na nakarating sa Roma. Itong sulat niya sa mga taga-Roma, lahat ng mga mabubuting tao sa Roma, binati niya. Sabi niya, ipinagtataggubilin ko sa inyo si Pebe na ating kapatid na babae. Batiin niyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa. Batiin niyo si Epineto na minamahal ko. Batiin niyo si Maria. Batiin niyo si Junias. Batiin niyo si Ampliato, si Urbano. Batiin niyo si Apeles, si Herodion, si Narciso at ang kanyang sambahayan. Batiin ninyo si Tripena, si Triposa. O, mga taga-Roma lahat ito.
Batiin niyo si Pilologo, si Asincrito, si Patroba, si Rupo, etc. Magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Batiin ninyo ang iglesyang nasa kanilang bahay. Lahat binati. Kung si Pedro, Papa sa Roma, bakit naman siya lang ang kinalimutan ni Pablong batiin dito? Sa lahat ng taga-Roma, binanggit na niya. Maraming po salamat. Wala na po akong tatanong. Maraming salamat din po. Siguro, palagi na lang niyo ako bisita. Maraming salamat po. Maaring mahabang explanation ito, pero briefly, I would just like to find out bakit ho mahirap intindihin ang Bible. Sabi nyo, mahaba talaga explanation dyan. But briefly, yes, sir. Bakit po hindi mahirap intindihin ang Bible? Briefly, because understanding the Bible is a gift. 19:11 of the book of Matthew. Ang sabi po'y ganito. Tatapot sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Kaloob po yun eh. It's a gift from God to understand these words. In fact, it was the very reason why Jesus Christ was grateful of the Father when He is praying to the Father in Matthew 11:25. Ang sabi niya roon, nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. You can just imagine this citation of our Lord Jesus Christ. Sabi niya, at that time Jesus answered and said, Oh, I thank thee, O Father, Lord of heaven and the earth, because thou hast hid these things from the wise and the prudent. That is the brief and simple explanation to your question, you sir. That the Bible, the mysteries of it, was hidden by God from the prudent and from the wise. And no man can accept these words unless it is given unto him, malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. That's the brief explanation, sir. Thank you. Thank you. You're welcome. Ako po si kapatid na Luning Bernardo, taga Hagunoy. Ako po ay naanib sa Iglesia ng Diyos noong 1942, August 12. Ang masasabi ko po, sa pagkakaanib po, kahit na ako'y nang maanib ay ako'y 14 pa lamang. Natanim sa isip ko na ito talaga ang katotohanan. At marami na pong pinagdaanan namin mga pagkakahiwa-hiwalay. Talagang ito ang katotohanan na titiyak namin. Kaya kami dito nananatili. Sila Lidita ay nagpapirma ng blanco. Pinirmahan namin yun ng dahil sa ang sabi nila, dahil si Armando de Castro ay meron daw ay sapin sa Payawal. Kaya kami nagpirmahang lahat. Nang sumunod na pangyayari, nagpapapirma na naman uli ng blanco. Iyon ang aming hindi pinirmahan. Dahil na, ang sabi ni Cecilio Daza, nagpupunta sa amin yan, at saka si Ray Abellanosa. Ang sabi sa amin, si Libita raw, nagpapapirma na sa kanila at para siyang maging pangunahin sa kanila, siyang mangunguna. Sa presidency ko na Genesis, iba yung sabi na kilalang muli niya ba yung kanyang asawa? Ano ibig mo ba sabihin na nag-asawa sa iba? Hindi, nakilala, have known, sinipina, nagkaroon ng sexual intercourse. Diba, nakilala ni Adan ang kanyang asawa. Ipinanganak si Cain. Si Cain muna. Si Cain ang pangalan eh. Pero sa teka muna. Kasi yun ang hirap eh. Alam mo, i-blanco mo muna isip mo't matututo ka. Sige, basahin natin. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Unang-una si Cain pangalan yun. Nakilala niya ang kanyang asawa, naglihi, pinanganak si Cain. Kumunod. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Naipanganak si Seth, nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa, naglihi, pinanganak na ng tinawag na Seth.
Ibig sabihin pala, nung nakilala sa Biblia, nagsalik. Yun ang kahulugan ng salitang nakilala. Kasi alam mo, akala nung ibang nagbabasa niya, nung nakilala, nung nga sila nag-meet, hindi. Alam mo, para makilala mo ang babae, makasising mo. Ganon din naman ng lalaki, makasising ng babae. Doon sila talaga nagkakilala sa pamamagitan ng sexual intercourse. Ang bunga, naglihi ng anak. Nakilala uli, ibig sabihin nakalimutan, hindi. Nakilala uli, ibig sabihin sinutingan uli, naglihi na naman, nanganak na naman. At ito na nga kaya. Salamat din. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.